tunay na hari. Maya-maya ay isa sa mga kabaryo ni Ador ang nagbigay ng suhestyon na sila ay magpahinga na. Naagad naman daw po noong sinang-ayunan ng lahat. Mabilis na kumilos ang mga tao sa pangunguna na rin ng mga kababaihan sa kanilang lugar at nilipon yung mga nasaktan at nasugatan dahil sa pakikipagbuno nila sa aswang. Habang yung mga bata at matatanda naman daw po ay pinagsama-sama muna nila dun sa maliit na chapel sa loob ng baryo para doon na muna magpalipas ng gabi. Hindi naman maiwasang magpasalamat ni Karyong. Sabi niya ay mabuti lang daw at hindi nakakahawa ang uri ng aswang na umatake sa kanila dahil masyadong kakaiba ang kanilang lahi. Bumuntong hininga naman po si Ador at sumang-ayon sa sinabi ng kanyang pinsan. Sabi niya pa sa totoo lang daw ay hindi nila akalaing matatalo nila agad ang haring aswang. Napapailing pa raw po noon ang binata na agad namang ikinangisi ni Karyong. Ang sabi naman ni Karyong ay huwag nang gaanong mag-isip ang pinsan. Maniwala na lang daw dahil sa palagay niya talaga tapos na ang labang ito. Sa tingin niya magiging normal na ulit ang lahat. Sagot naman daw ni Ador, sana nga totoo yun. Nakakapagod din daw kasi talaga ang pinasok nila. Noong una akala raw kasi talaga nila parang naglalaro lang sila rito. Wala man lang nagsabi sa kanila na si kamatayan pala ang taya sa larong iyon. Nagkatawanan na lang ang magpinsan Sir Jupiter at halos magkasabay silang nakatulog noon sa kanilang pwesto. Paggising nila kinabukasan medyo sumisilay na ang araw, kaya bumangon na sila. Medyo nanibago ang dalawa, Sir Jupiter. Paglabas kasi nila dun sa kubong tinuluyan nila kagabi, nakita nilang tila ba bumalik na nga sa normal ang lahat. Nakaramdam sila ng saya sa kanilang puso, pero si Ador ay ayaw pa ring magpakampante. Ngumiti na lang si Ador habang tinititigan ang kamay niyang ngayon ay kulang na ng 2 daliri. Para sa kanya, hindi niya malilimutan ang naging pakikipagsapalaran nila sa mga aswang. Sir Jupiter, simula daw po noon ay naging maayos na nga ang lagay ng baryo nina Ador at Karyong. Naging tahimik ulit ito, kahit pa hindi rin naman daw po talaga naging madali para sa kanila at sa mga namatayan ng kaanak. Nakalimutan ang nangyari sa kanila. Siyempre marami pa rin naman ang nangulila noon dahil sa nangyari. Maraming mga naghinagpis at nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero ang sabi ni Lolo, totoo raw po ang kasabihan na ang oras at panahon ay mabisang gamot para sa kahit na anong sugat. At napatunayan nila yun mismo, kasabay ng unti-unting pagbangon ulit ng kanilang baryo mula sa malagim na bangungot na minsan pong gumambala sa kanila. Sa tulong po ng ibinigay na lupa ni Mang Dominador matapos mapatay ni Ador ang haring aswang, sa wakas po ay naipagamot nila si Lolo Celso. Hanggang sa paglipas lang daw po noon ng mahigit 1 taon, ay talagang nakita nilang maayos na sa wakas ang kalagayan nito. Sa loob din ng panahong yun, Sir Jupiter, kasabay ng pagbabago ng mundo,
ay natuto na rin daw po noong makipagsabayan sa pag-unlad ng panahon ang mga taga roon sa baryong yun. Nagsisimula na sila noong matuto kung paano gumamit ng kuryente sa pamamagitan ng paggamit ng generator. Kaya kahit papaano ay nagkaroon na rin po ng liwanag sa kanilang baryo. Dahil din doon, Sir Jupiter, dinayo na rin sila ng mga taga-iba pang lugar na nagsimulang manirahan na rin doon. Walang kaalam-alam sa naging nakaraan ng naturang baryo. Dahil nagkasundo po noon ang lahat na itago na lamang daw sa iba ang kanilang mga pinagdaanan sa kamay ng mga aswang. Kahit nga po yung mga armas na ginamit daw po nila noong panlaban sa aswang ay muli nilang ibinaon sa lupa sa isang ligtas na lugar upang madali lamang nila itong makuha kung sakaling kakailanganin nila. Minsan daw po ay naguguni-gunita ni Karyong ang kaibigan nilang si Sergio. Nabuhat po nang mawala ang mga aswang ay nawala na rin sa kanilang buhay. Sa palagay naman ng dalawa, siguro nga hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng aswang ang taong yon. Sobrang laki kasi ng galit noon dahil sa pagkamatay ng buong pamilya niya. Kaya malamang ay hindi talaga ito titigil hanggat hindi siya nakakaganti. Hiling lang ng dalawa, sana lang ay nasa maayos na itong kalagayan ngayon. Wala na raw pong ibang magawa noon ang magpinsan kundi ang ipagdasal na lang ang kanilang mahal na kaibigan. Hanggang sa lumipas pa nga po ang ilan pang mga taon. Ngunit kung kailan naman daw po muling nasasanay sa tahimik at maaliwalas na buhay ang mga kabaryo ni Ador at Karyong, ay tila saka na naman sila susubukin ulit ng tadhana. Eksaktong 3 taon makalipas ang naging pagsugod ng mga aswang noon sa kanilang baryo, ay tila ba muli na naman daw pong nauulit noon ang mga nangyari. Muli ay pumutok na naman po ang mga balitang may gumagalang aswang daw sa kanilang baryo. At nagsimula yun sa pagkawala ng mga alagang hayop ng halos karamihan sa kanila. Marami ang naging bulong-bulungan. Paano kung aswang na naman ang may gawa ng mga yun? Nagkasundo ang halos lahat ng mga kabaryo nila na dapat na nilang paghandaan ang susunod nilang hakbang. Halata ang trauma sa mga kilos ng kanilang mga kabaryo. Kaya naman agad silang pinakalma ng magpinsan. Simula kasi nang matapos ang laban sa mga aswang, sina Ador at Karyong na ang nagsilbing leader ng kanilang baryo. At dahil doon ay madalas talagang sila ang nag-aasikaso sa kanilang mga kabaryo. Pinayuhan nila ang mga ito na huwag muna silang mag-isip ng kung ano-ano. Tama ngang kailangan nilang maging handa, pero huwag nilang hayaang mataranta sila dahil sa iniisip nilang balita. At baka lalo lang silang mapahamak. Sa ngayon, mas maigi kung magtutulungan silang mag-imbestiga tungkol sa nangyayari. Ang sabi pa po sa akin ni Lolo noon, Sir Jupiter, yung mga bagong salta ay pinagtawanan pa sila dahil sa pag-iisip nilang baka nga aswang ang may gawa ng pagkawala ng mga hayop na yun. Dahil hindi raw naniniwala ang mga ito sa ganon. Ipinagkibit balikat na lang po iyon ni Ador. Lalo't ayaw naman talaga nilang ipaliwanag pa mula umpisa ang tungkol sa kasaysayan ng kanilang baryo. Hanggang isang araw,
ay isang balita ang nakarating kay Karyong. May mga nakita raw na bakas ng dugo sina Dado, isa sa kanilang mga kabaryo, papunta dun sa may ilog. Mukhang dun daw nagtatago ang kung anumang halimaw na kumukuha ng mga alaga nilang hayop. Eksaktong kahuhukay lang noon ng grupo ni Ador ng mga panlabang ibinaon nila noon sa lupa. Kaya dali-daling nagbihis ang mga ito at sabay-sabay na sumugod sa sinasabing lokasyon. Mabilis naman pong pinuntahan noon si Ador si Maring para muling ihabilin sa babae ang kanilang lolo. Kumaway pa si Ador bago umalis, habang si Maring naman ay sinuklian siya ng pagkatamis-tamis nitong ngiti. Maya-maya nang makarating na sa lugar na sinasabi ni Dado ang grupo ni Ador, ay nakumpirma nilang mayroon ngang mga bahid ng dugo ang mga talahib na ang direksyong tinatahak ay tila ba papunta nga sa ilog. Mukhang dugo iyon ng nawawalang biik ni Dado. Base na rin sa dami ng patak ng dugo nitong nakahalo sa mga damo. Dinig na dinig daw po noon ang takot sa boses ng isa nilang kabaryo na bigla na lang sumigaw na aswang daw ang may gawa nun. Kaya walang naisagot si Ador. Bagkus Sir Jupiter ay sinenyasan na lamang niya ang iba pa nilang kasama na pumwesto na para magmatsyag sa paligid. Kailangan mag-iwan sila ng pain dito at hintayin ang pagkagat ng dilim. Gumawa sila ng langis na lana at pagkatapos ay ipinahid yun sa kanilang mga katawan bago sila nagpunta sa kanilang mga pwesto. Nang sa ganun ay hindi sila maamoy ng mga aswang. Yun din kasi ang mahigpit na bilin ni Ador at Karyong upang hindi na sila malagasan pa ng mga kabaryo. Kaya bago pa lang dumilim ay kumpleto na silang nakaabang noon sa paligid ng ilog. Nagkukubli sila sa likod ng mga nagtataasang talahib at pagkatapos ay matyagang binabantayan ang kanilang pain. Isang biik po kasi ang itinali nila sa isang tulos na itinusok nila sa lupa. Mga ilang hakbang lang ang layo noon sa ilog. Kaya alam nilang mabilis lamang yung maaamoy ng aswang kung sakaling totoo nga ang kanilang hinala. Mataman silang tumiting lang doon sa biik. Halos pigilan ang kanilang paghinga para lang masiguro nilang hindi mawawaglit sa kanilang paningin ang halimaw na inaabangan nilang dumating. Hanggang sa isang malakas na sigaw mula sa isa sa kanilang mga kabaryo ang narinig ng buong grupo at yun ay sinundan na ng malalakas na putok ng sumpak na mabilis naman po noong kumitil sa buhay ng buwaya. Isang napakalaki at nakapaninindig balahibong halimaw na siya palang kumukuha at nangangain ng kanilang mga alagang hayop nito lamang nakaraang mga araw. Isang buwaya. Buwaya lang pala ang may kagagawan ng mga nangyayaring yun sa kanilang lugar. Halos mapatampal tuloy sila sa ulo nang mapagtanto nilang masyado nilang tinakot ang kanilang mga sarili para sa wala. Ganun pa man, lahat sila ay nagkasundo rin naman na mas maigi na rin iyon kaysa naman tao pa ang nabiktima ng buhaya. Nakakatawa lang talaga na kanina nanginginig pa ang tuhod nila sa takot dahil sa pag-aakalang aswang nga
yung sumusugod na naman sa kanilang lugar. Biglang napuno ng halakhakan ang palibot ng ilog. Pero hindi naman nawala ang seryosong ekspresyon ni Ador. Nahulog kasi siya sa malalim na pag-iisip dahil may naalala siyang nabanggit sa kanila ni Sergio noon. Bigla niyang naalala ang tungkol sa sinabi ni Sergio noon sa kanila na mayroon daw talagang mga uri ng aswang na nag-aalaga ng mga buhaya. Kumbaga sa tao, ito ang kanilang nagsisilbing aso. Dahil na rin daw sa halos pareho sila ng kinakain. Ang sabi pa nga raw noon ni Sergio, karamihan daw sa mga aswang na nag-aalaga ng buhaya ay galing sa pinakamatataas na lahi ng mga aswang o yung tinatawag nilang mga tunay na hari. Napuno na naman ng katahimikan ng paligid. Parang bigla silang napaisip sa sinabi ni Ador. Pero maya-maya ay bigla naman itong binawi ni Karyong. Anito ay wala namang kasamang aswang ang buhayang umatake kanina doon sa biik. Masyado lang daw nag-iisip ang kanyang pinsan. Inakbayan pa ni Karyong ang pinsan at pilit itong pinakakalma. Sabi niya pa tapos na raw ang laban nila sa mga aswang. Matagal na silang wala sa kanilang baryo. At sa tindi ng nangyari sa kanilang hari, mukhang malabo nang bumalik pa ang mga yun. Napabuntong hininga na lang si Ador. Siguro nga tama ang kanyang pinsan. Masyado na yata siyang nagiging praning sa kaiisip niya sa mga aswang. Siguro hanggang ngayon, hindi pa nga talaga siya nakakawala sa takot at kilabot na iniwan sa kanya ng nangyari noon. Ang hirap kasi talaga kapag meron kang naiwang marka na nagpapaalala sa iyo sa nakaraan mo. Itinaas pa raw ni Ador ang kanyang kamay na noon ay naputulan ng mga daliri. Upang palubagin ang kanyang loob ay sumabat naman si Karyong. Sinabi nito na ang markang yun daw ang nagsisilbing paalala na minsan naging tagapagligtas siya ng baryong iyon. Wala nang nagawa pa si Ador kundi ang sumuko sa dami ng katwiran ni Karyong sa kanya. Hanggang sa maya-maya pa ay nagkayayaan ng umuwi ang lahat. Dala-dala nila yung napakalaking buwaya na kanina lang ihinuli nila. Itinali nila ito sa isang napakahabang kawayan na halos 3 o higit pang tao ang kinailangang bumuhat para lamang makayanan nila ito. Ganun kalaki ang buhaya. Ganun din ito kabigat. Para tuloy silang kinikilabutan ng malala habang tinatanong ang sarili ng paano kaya kung hindi nila ito nahuli agad? Masayang umuwi ang magkakabaryo kahit na ganun kalaking ang buwaya ang daladala nila. Nagtatawanan pa raw sila noon, Sir Jupiter, habang ang magpinsan ay sabik ng ikwento sa kanilang lolo Celso ang tungkol sa kanilang natuklasan. Huminto sina Ador doon sa bakuran nila kung saan natatanaw nila mula sa bintana ang nakatalikod na si Lolo Celso. Base sa pwesto nito ay mukha raw po itong nakaupo sa upuan nilang gawa sa kawayan at mukhang nagpapahinga. Kaya lang dahil madilim na,
Hindi nila gaanong maaninag kung ano ang ginagawa ni Lolo Celso sa loob. Humiyaw daw po noon si Karyong. Tinawag ang kanilang lolo. Nakangisi pa ang mokong habang iwinawagaywa yung pinutol niyang buntot ng buwaya. Nang bigla na lang daw po itong mapahinto noon sa ginagawa dahil bigla na lang humiwalay ang ulo ni Lolo Celso sa katawan nito. Bigla raw pong tumalsik ang napugot na ulo ng kanilang lolo sa lupa sa labas mismo ng bintana at doon na nila napagtantong sumisirit pa ang dugo nito mula doon sa pinagputulang katawan. Para daw pong naistatwa noon ng magpinsan. Pakiramdam daw po nila noon tumigil ang mundo nila. Habang pinagmamasdang gumulong sa kanilang paanan ang mismong ulo ng kanilang pinakamamahal na Lolo Celso. Ganun na lang daw po noon ang panlalaki ng kanilang mga mata nang walang ano-ano'y bigla namang unti-unti ay lumitaw at sumilip sa kanila ang kanina ay nakayukong ulo ng isang aswang na ang mukha ay punong-puno pa ng dugo. Isang aswang na babae. Isang pamilyar na mukha ng babae. Si Maring yun. Si Maring na isa palang aswang. Biglang nahintakutan ang lahat ng ibuka ni Maring ang kanyang napakalaking bibig na parabang handa niya na muling lapain ang tiyan nang wala ng ulong katawan ni Lolo Celso. Siya namang hugot ni Ador sa kanyang sumpak at sa isang tira lang ng bala ay tinamaan agad ang ulo ng aswang na kanila pamanding pinagkatiwalaan. Dali-daling nagtatakbo papasok sa loob ng bahay ang dalawang magpinsan nang makita nilang sa wakas ay bumagsak na agad si Maring dahil sa tama nito sa ulo. Nagkikisay pa ito nang pumasok sila sa loob pero ang mas umagaw ng kanilang pansin ay ang kaawa-awang hitsura ng kanilang lolo. Wakwak ang tiyan nito, Sir Jupiter. Halos matuyo na rin daw po ang dugo dahil wala nang lumalabas o umaagos man lang na likido mula sa bukas nitong katawan. Wala na rin ang laman loob nito kabilang na ang puso, baga, atay, bato at kung ano-ano pa na halatang kinain na ni Maring. Galit na galit daw si Karyong at handa na sanang saktan ulit ang naghihingalo na noong si Maring nang mapansin nilang bumalik na ito sa kanyang anyong tao. At tila ba may gusto itong sabihin. Pinagbigyan naman ni Ador na makapagsalita ito at doon ay saka inamin sa kanila ni Maring na hindi niya ginusto ang nangyari. Hinawaan lang siya ng pagkakaaswang at ngayon ay nagpapasalamat ito sa magpinsan na tinapos na nila ang sumpang yun na itinanim sa kanyang katawan ng tunay na hari ng mga aswang na hindi pa talaga totoong namamatay. Halata ang pagbakas ng gulat sa mga mukha ng dalawa matapos pong sabihin sa kanila ni Maring ang katotohanan. Pinilit nila itong sabihin kung sino ang totoong haring aswang na sinasabi nito. Ngunit umiling lang si Maring. Ang sabi niya ay ang tiyang niya lang ang tunay na nakakaalam kung sino talaga ang aswang. Yun ang huling mga katagang namutawi sa bibig nito bago ito tuluyang nalagutan
ng hininga. Malakas na hiyaw na lang ang nagawang pakawalan ng magpinsan sa nangyari sa kanilang lolo, Sir Jupiter. Halos gumuhuraw po ang mundo nila habang ang mga kabaryo naman nilang naiwan sa labas ay gulat na gulat din at pare-parehong hindi alam kung ano ang kanilang gagawin. Sa isang iglap, lahat ng napag-usapan nila noon tungkol sa paghahanda ay parang nabasura. Wala man lang ni isang nakaalala sa kanila kung anong gagawin sa ganitong sitwasyon. Lahat sila binalot ng takot. Wala raw po silang kaalam-alam noon na may isang nilalang na palang kanina pa nagmamasid sa kanila. Nakangisi ito at parang nasisiyahan sa nangyayari. Lalong-lalo na dun sa magpinsan. Malalaki ang tenga nito na animo palikpik ng isda. Bilog na bilog ang mga mata na kulang na lang daw po ay lumuwa iyon. Mahahaba rin ang kuko nito na tila ba isang hiwa lang ay kayang-kaya nitong hatiin sa dalawa ang katawan ng isang tao. Saka pa lang daw po napalingon noon ang magpinsan ng halos lahat sila ay sabay-sabay na narinig ang malalakas na pagpagaspas ng aswang sa kanyang napakalaking pakpak na halos tumakip na noon sa malaking parte ng himpapawid. Dumidilim pang araw po ang paligid sa tuwing mapapatapat ito sa liwanag ng buwan na parabang ipinararangya nito ang kanyang katawan. Malaki. Nakakatakot. Nakakakilabot ang bagong halimaw na ngayon ay nasa kanilang harapan. Iba ang kulay ng mata nito kumpara sa mga aswang na kanila nang napatay noon. Tanda na hindi nga ito basta-basta lamang. Sa tingin pa lang na ipinupukol ng aswang sa mga mamamayan ng baryong yun, ay halos kilabutan na at magtakbuhan na silang lahat. Kahit nga sina Ador at Karyong na noon ay namatayan ng lolo, ay hindi man lang nakaumang habang lumilipad sa kanilang harapan ng aswang. Nakangisi. Tumatawa. Natutuwa itong makita silang takot na takot. Ang sabi pa raw nito ay masyado silang nakampanting hindi na nga ito babalik pa rito sa lugar nila. Pagkatapos daw ng ginawa nila sa ibang mga kalahi niya, sisiguraduhin itong lahat ng yun ay pagsisisihan nilang lahat. Isang malakas na tawa pa ang malingaw-ngaw sa paligid, kasabay ng pagtalikod po ng aswang na yon sa magpinsang hanggang noon ay tanging iyak lang ang nakayanang isagot. Masyado silang nabigla sa bilis ng pangyayari, kaya tulala lamang sila habang pinapanood ang papalayong figura ng nakakatakot na aswang na may malalaking pangil at pakpak na siguradong muli ay babalikan pa sila. Abangan.